ko nga magkadala karon kapunon sa pulong si Ginoo. So, if mag-amen mo, dali ragi kita. Okay, ana na lang. Okay. So, let's all stand up please. Manindong mo pagbalik palihog. Bring your Bibles with you. So, open your Bible in the book of Matthew 5. Salamat nga bisan ulan, naagid mo, amen. So, Matthew 5 in verse number 13. Matthew chapter 5 in verse number 13. Usa lang ka verse atong tun-an aning kahaponon, and I pray nga ang Ginoo istorya nato sa pinagi sa iyahang pulong. Alright, so atong basahon ni sa makadungan mga igsoon, Matthew 5 in verse 13. Read now, go. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Now this afternoon, atong tun-an ang pulong si Ginoo. The title of God's message this afternoon, we have good Christian influence. All right? Good Christian influence. Pray ta. Father God in heaven, Lord, we thank you for this afternoon. Salamat, Lord, that we can be able to gather together. Isipin mo mga kanakan. Salamat for our pastor. We pray for him. You protect him, Lord, sa iyang mga lakaw, kuyog sa iyang family, Ma'am Gemma. Bisan pag Ginoo, ikaw panalangin sa panibahon this afternoon. I pray, Lord, nga ikaw ang mamuhat, Ginoo, sa mong taliwala. Dili ako, Ginoo, hide me upon thy cross, upon thy blood, Lord, that you shed on the Calvary. Salamat, Lord, sa opportunity nga magkapaminaw mi sa iyong pulong. In Jesus' name I pray, amen. Thank you for standing, mga igsoon. Salamat pagtindog. Now, our title is Good Christian Influence. In our text, mga igsoon, Jesus made a pointed statement. Ingon ang Bible in Matthew 5:13, na sa screen, ye are the salt of the earth. But pasabot, kita mooy asin sa kalibutan. Amen? So, dunay statement, next slide please. Salt, no matter how small in quantity, it has the ability to change the taste of food. Tinood, no? Bisag gamay lang kayong asin imong idungag sa imong tinulang isda, malamig yun ang imong tinulang isda, amen? Kung magluto kag lauoy nga utan, ay kung walay asin, murag kulang gyud kaayo ang imuhang sinabawan nga utan, di ba? So ingon ana ka importante kaning gitawag nga asin. So kita no isip mga kanakan sige no, we are called the salt of the earth. So if there's no salt sa pagkaon, magkaibaw gyud ka nga bati gyud, di ba? So, lain nga trabaho sa asin mga igsoon, it preserves food from rotting. Dili dayon madaot ang usa ka pagkaon kung dunay asin, di ba? Kadumdum mo nga hilig kay ta mo kaon og corned beef, di ba? So kinsa tig kaon og corned beef nyo dire ba? Isang kamot inen. Ako kaon og corned beef oy, di ba? Kitang tanan halos mukaon tag corned beef, but you know, some says nga ang corned beef gikan daw sa Ireland, it originated sa America. Pero nga nung corned beef man nga, wala may mais anang didilata sa corned beef. Wala mo wonder na, you know, many years ago, no, long time ago, beef was preserved by using kernels of salt. Doon ako ilitrato, next slide please. O, ang meat nga beef, way back long ago, no, it was preserved using kernels of salt. But pasabot, ang asin nga gigamit nila kaniadto, susama sa kadako sa lusok sa mais. Kita na mo mais, di ba? Ingon ana kadako kana picture lang man na, example lang ba, illustration. Pero sa kaniadtong panahon, ingon ana kadagko murag lusok sa mais ang asin nga mag-preserve sa beef mo nang gitawag siya corned beef sa tong panahon karon. Alright? Mga igsoon, nganong importante man atong kinabuhi nga mahimong maayong influence, because we need to keep the world from moral and spiritual corruption. Paminaw, ang kalibutan karon nga atong gipuy-an, wala na ni nagka-nindot, di ba? Nagkadunot ang kalibutan karon, isn't it? Amen? Nagkamaot ang kalibutan. Nagkarampat ang kasalanan sa kalibutan. Bag-o lang nahitabo dito sa Bukidnon, if nakakita mo sa video, grabe no, ang 28 anyos nga babae ni ambak sa tulay nga mala. Wala ba ito'y tubig nga tulay, perting habuga ba ito dito sa Bukidnon ba unya, unsa ni tabo, namatay ang babae. Why? Gamay lang kayong bikil sa mga batanon karon, depressed na, amen? Wala lay internet, di lang ka connect sa wifi, wala na, mag-uol na. Gamay na lang kayo ang pasensya sa batanon karon. Ano man,
hapit na gyud mo balik ang Ginoo mga igsoon. Amen? Naa na ta sa kalibutan nga nagkadunot, nagkagrabi. You remember Abraham? You remember Lot? Pag umangko ni Abraham, si Lot nagpuyo siya dito sa Sodom and Gomorrah. Yeah? And then, unsay nahitabo sa Sodom and Gomorrah? Ang Sodom and Gomorrah kaniadto murag panahon na nato karon. Grabe ang ingon gud ang Bible nga it repented God that He made man. Kaya naman, ang every imagination sa tao, wicked na, kadautan na yun. Unya ang sinitabo, si Lot, giinan, giwarningan si Ginoo, pinagi sa mga angel, gipadalaan si Lot dito nga, Lot, kaning syudad sa Sodom and Gomorrah, i-destroy ni si Ginoo. And then prior that, nakikistorya ang Ginoo kay Abraham. Ingon si Abraham, si Ginoo, nakikbargain si Abraham, Lord, if there are 50 righteous men sa Sodom and Gomorrah, would you still destroy Sodom and Gomorrah? Ingon ang Ginoo, Abraham, for the sake of 50, din ako i-destroy yung city. Ingon si Abraham, murag di, pero bagay kaabot si Quinta ang Kristohanon dito. Lord, kung dunay 45 ka Kristohanon dito, righteous men, would you still destroy Sodom and Gomorrah? Ingon ang Ginoo, Abraham, for the sake of 45, di na ko gunobon ang Sodom and Gomorrah. Nagkagamay ang numero, niabot 30, niabot og 20, ingon ang Ginoo nga, Abraham, for the sake of 20, di na ko gunobon ang syudad. Last na lang yun, Lord, ingon si Abraham, kung dunay pulo, are you following, amen? Kung dunay pulo ka tao nga matarong sa Sodom and Gomorrah, would you still destroy the city? Ingon ang Ginoo, kung dunay pulo, Abraham, di na ko gunobon, sunugon ang Sodom and Gomorrah. You know, pila ra may naa dito ang Kristohanon, si Lot, Mrs. Lot, duha ka anak ni Lot nga babayi, and then ang son-in-law ni Lot, niingon si Lot nga, uy, maikyas na kay ingon ang anghel nga gunubon si Ginoo ang syudad. Ay, nahimong yaga-yaga si Lot sa iyahang duha ka son-in-law. You know, ingtaka si Lot, kuyog niya yung misis, duha ka anak niyang babayi, o niya, dito gisunog sa Ginoo ang Sodom and Gomorrah, pero what happened to Lot's wife? She became a pillar of salt. Kanilingi siya. Gisayangan siya sa iyang balay tingali. Di man yung mga igsoon, paminaw. Kita maoy preservatives aning kalibutan na. Amen na pa mo? So isip mga anak sa Ginoo, we need to have a right influence, a good Christian influence in our society. Dapat sa imong kasilinganan, dapat panalangin ta. Amen? Dili ta kapandulan. Amen? Dapat mahimo kang blessing sa church. Dapat diri sa simbahan, dapat nga naning by God's grace, no, pinagi sa tabang si Ginoo, mahimutang blessing, mahimutang maayong impluwensya sa ubang Kristohanon and in all the people that surrounds you. Now, point number 1, let's talk about, next slide, the source of influence. Let's talk about the source of influence. Ingon si Jesus Christ, there in the screen in our text, ye are the salt of the earth. Jesus is stating the source of our influence is found in the persons we are. But let me tell you this afternoon, the ultimate source, the main source of our Christian good influence is none other than the Lord Jesus Christ. Amen? Paminaw, nobody can become a salt of the earth. Walay tao nga mahimong maasin siya aning kalibutan na without Jesus Christ sa iyang kinabuhi. Isn't it? Dili pwede nga matawag kang asin sa kalibutan kung una sa tanan, luwas ka. Amen? Now, next slide. It is in the possession of Jesus Christ as Lord and Savior that one can start becoming the salt of the earth. Kung wala pa nimo madawa si Jesus Christ, isip imo maluluwas, dili ka mamahimong asin sa kalibutan. Without Jesus Christ, sultihan ka, your life is nothing. Amen? Kung wala si Jesus Christ, walay lami ang kinabuhi. Isn't it? Amen? Kung wala si Jesus Christ, walay nada ang kinabuhi. Amen? Kung wala si Jesus Christ, walay lasa, walay nindot ang atong kinabuhi. Muna nga inunana, importante ang source of influence, that is the Lord Jesus Christ. Now, next slide. None of us can exert influence on other people by our words. If what we say, kung imong istorya, is not backed up by what we do, by the grace of God. Kini atong pulong mga ison, makikita mo explicar, makikita murag nga nani kanunay ikaw sakto, kanang maayo kanang kabantay mo sa tao nga maayo kay mamulong. Wala ni siya pulos kung dili makita ang resulta
sa atong kinabuhi, kanang nabag-o ang imong kinabuhi. Amen? Remember this, the Lord Jesus Christ, wala siya maingon sa tong text, nga, you have salt of the earth. Ingon ba ang Bible? You have salt of the earth? Ingon ba ang Bible nga, you are dispensing salt of the earth? Ingon ba ang Bible? No. Ingon ang Bible, ikaw mao ang asin sa kalibutan. You know, centuries ago, the Romans contended nga ang asin daw, you know, mao'y pinaka-pure sa tanang butang because it came from the purest of all elements. Gikan ang asin kaniadto sa tubig dagat, di ba? Parat man ang tubig dagat. Gikan ang asin sa tubig dagat and then nga aning gikan po siya sa sun. You know, unsa nahitabo? Next picture please. Next picture. Doon ako illustration dire. Di ba ang asin ibulad siya sa init sa kainit sa adlaw? And then, mo evaporate ang seawater, ang mabilin na lang, gitawag na siya sodium chloride. Scientific name sa asin is sodium chloride. Mo nang salt. 40% nga sodium, 60% nga chloride, mga igsoon. Oh, that is why, if Christians, kay pure man ang asin, if Christians are to be the salt of the earth, then we must be an example of purity. Amen? Napa mo, amen? Naminaw pa mo, amen? We must be an example of purity. Ang usa ka Kristohanon nga, you want to be spiritually influential, must hold a high standard of godliness. Una sa tanan, diri sa atong speech. Kumusta man, nahimo bang panalangin ang ato ang speech at the way we talk? Amen? Panalangin pa bagyapon ang ato ang the way nga mo istorya kasi mo isig katao. Ikaduha, in our behavior. Kumusta man imong pamatasan sa church, di ba kabantay ka, Brother Nonoy, tinod ba ito? Nakabantay Brother Nonoy nga wa pag magkusing prayer, ang uban taon nagdali mag-uli. Di na mo ganahan mo sambay diri sa sulod. Magkat-unta in our behavior, in the way we worship God, dapat ma-honor ang Ginoo. Bantay mo diya sa likod kay back na ba diya, backslide. Bitaw joke lang ha. Dili bitaw mga buutan man sa likod. Bantayan na to, naman, the way we worship God, dapat ma-honor ang Ginoo sa itong kinabuhi. Wa pa gani closing prayer, ay sag-uli, amen? In our thoughts, kumusta naman ito pangunahuna? Nagunahuna pa bata sa pangginoo nga mabutang, nindot kayong wali atong Thursday? Yan, nagunahuna pa ba kaunsay mabuhat nimo, matrabaho nimo sa buluhaton si Ginoo? Or ang imong thoughts kay kalibutano na pod? And then, how about our action? We need to have a high standard of our action. Gamay lang kayong bikil, unsa may tabo, banag asawa, mag-post dayon sa Facebook, amen? Naa dito'y mag-away, mag-comment dayon, sumsuman dayon, ba't di kayo na Kristohanon, amen? Someone has said, next slide, people do not enjoy salt. People enjoy what is salted. We are the salt of the earth, we don't exist for ourselves. Meaning to say, paminaw, we are to add flavor sa mga tao nga nag-surround nato. Amen? Sa imong trabaho, be a salt. Amen? Sa imong eskwelahan, kung ikaw estudyante ang people, be a salt. Dili kay ni-graduate na lang ka sa eskwelahan, wagi sila mahibaw nga Bible Baptist ka. Amen? Wa sila mahibaw nga luwas di ka. Pagkabati nga testimony nga dili ka mailhan nga asin sa imong eskwelahan, di ba? Una salamat ta, doon natin mga teachers dire nga naningkamot yun mo nga ma-insert ang gospel sa mga estudyante. Wow, praise the Lord for that. Amen? Then napot yung mga trabahante dire, nagsuluwining kasi mo mga kauban nga mga colleagues ni mo. Wow, what a blessing. Now, next slide. When the salt of the earth is in the form of Christian influence, paminaw, people will be aware of it. It will not always be welcome, but it will be recognized. Ang subot niyo, Pastor. Paminaw ng ison, when you stand for Christ, kung mubarog ka sa kamatuoran, when you stand for what this book says, kaning Bible ba? When you stand for what the Bible says, dili tanang tao malipay nimo. Amen? Dili tanang tao malipay nga nagsunod ka sa Ginoo. Not all people will agree with you. Amen? Pero ang nakanindot, mailhan ka, ma-recognize ka nga lahi ka. Amen? Dili ka mailhan ba? Embarkada ni mo, bugoy kayo, ikaw po, blend in po ka, bugoy-bugoy sa ka. Man ato ang lakaw ron. Wala sa ka. Murag, dili ka mailhan nga Kristohanon, amen? Pero kung mubarog ka sa kamotoran, mubarog ka kung sa'y naa sa Bible,
well, ma-recognize ka nga, luwas ka, amen? Oh, yung people, ayaw sugot nga, ipagamit ang imong kagalingon dito sa kalibutan, amen? Ayaw, ipagamit ang imong kinabuhi dito sa Ginoo. Mga ginikanan, ayaw sugot nga imong anak rang musimba, amen? Napa mo, mga ginikanan, amen? Ayaw sugot nga imong anak, dili mo kompleto nga musimba. Kay nabisi ka sa imong negosyo, nabisi ka sa imong trabaho. Paminaw mo mga iso na? Daghan kitang mga nailhan nga mga Kristohanon nga, marabitaw ang pagsimba, dili kay bugat sa imong kasing-kasing. Marabitaw ang pagsimba, simba na, kaya raman na nila, okay ra po nga di ko musimba. Paminaw ison, kung panahon gani nga tigsimba, kabaw gani ka Sunday afternoon, tigsimba, simba tayo, amen? Kibaw gani ka midweek service, simba tayo, amen? Kaya naman, we have all equal opportunity nga makasimba sa itong buhay nga Diyos, amen? Unya, trabaho ka, busy kay ka, kaya naman una-una mong gani mo, ako may nag-provide sa needs akong pamilya. Di niya kakaon akong panimalay, ani, kung di ko magtrabaho. Ibaylo na nimo ang simba, busy kay ka dito sa imong panimalay, sa asa ka katrabaho. May daotan na pero paminaw. Next slide please, natawa. Next slide please. When you prioritize God, listen to this. God will prioritize your needs. Dili masaya pang Bible. Ay kahadlok. Say mo dagan kita gunahuna nga oni maglisod ta. Mo na ang yawa mo manipulate sa mga nahuna. Pero sugdi gani. Kaya naman asin man ka sa kalibutan. Asin man ta. We have to give a good influence sa mga Kristohanon. So, dapat makitaan ta simbahan, amen? Now, number 2, the source of influence. Number 1, Jesus Christ. Number 2, let's talk about the sphere of influence. The sphere of influence. Since we are the salt of the earth, ang pangunta na asa man nato iyag-iyag ang atong pagkaasin, pastor. Asa man nato i-apply ang atong pagkasalty. It is found in the word earth. Oh, next slide. No? Ye are the salt of the earth. No, we are to exercise our Christian influence sa atong panimalay. Kumusta man ang relationship nimo ba nag-asawa? Manindot pa magyapon? Or basin naay ba nag-asawa ron nga nagbungol gyapon? Ay, lingi ay mong asawa bi. Dapat nahimo kang asin si mong bana, asin si mong asawa, asin si inyong panimalay, amen? We need to be a salt in our barangay, municipality, in our province, in our church, and in all the world. Asa man kagibutang si Ginoo karon? Be a salt. Next slide. Salt does its most effective work by being brought in direct contact with the substance on which it is to work. Siyempre, kung magluto ka og nga aning sinugba nga baboy, dili pwede ang asin ibutang nimo dito sa uling. Dili dito gyud sa karne nga baboy kay para inig human nimo sugba, inikaon nimo lami kayong sinugba nga baboy, di ba? Yung ana. Effective ang usa ka salt kung naa siya direct contact in the substance. Pero don't get me wrong, iyon ang Bible. We are not to withdraw from the world. Siyempre, nagpuyo ito sa kalibutan. Oy, naapamata sa kalibutan. Amen? I'm not saying di na ka magkighalubilo sa imong Christian sa imong mga higala bang unbeliever. Don't get me wrong, ha? Pastor, di na kita mo separate na gid ko ani. Siyempre, kauban ba yan mo ng mga unbeliever? Nag-surround ba yan mo? Magkighalubilo gyapon ta, pero dili ta makiguyon-uyon sa ilang gibuhat. Amen? Lantawa gani in James 1:27. Lantawa. Yung Bible, and to keep himself, yung sa Bible, unspotted from the world. The church is in the world. Kita na ato sa kalibutan. We need to influence. We need to share good influence by God's grace ubang mga tao. But if ang kalibutan na gani mosulod sa imong kinabuhi, lahi na ng istorya. Amen? There are many people who think, magunahon na sila nga, ang Christian life, it has no flavor. Bati man ang Kristohanong kinabuhi, pastor. Dili man enjoyable ang Christian life. Dagan mang bawal sa baptist. Dagan mang gibawal sa Bible. Di na ko ka disco, di na ko ka panigarilyo, di na ko ka inom o ilimnong makahubog, di na ko ka kalsones, di na ko ka
ngan aning kapamiesta. Dagang bawal bati man ang Christian life pero sultihan ti ka walay laing nindot nga kinabuhi sa kalibutan ka nahimo kang Kristohanon. Amen. Ay di na ikabaylo sa nga naning pagkinabuhi nga kalibutanon. Now, next slide. Serving the Lord will give you eternal joy. Wow. Dili matupngan nga kalipay. Bisan, gikapoy ka, discourage ka, padayon lang pangalagad si Ginoo. Amen? Now, point number 3, the last. We have number 1, the source of influence, Jesus Christ. The sphere of influence, the earth. And point number 3, the last, the sacrifice of influence. You know, dinhi sa tong text, dira, in paliw ko, Matthew 5:13, nahuman na ta sa ye are the salt of the earth. Pero doon ay sumpay. But if the salt have lost its savor, but pasabot ay ang asin, pwede day mawala ang iyang pagkaparat. Wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. You know, the Lord gives us a warning nga pwede di ay mawala ang pagkaparat sa Kristohanon. Pwedeng mawala ang pagkaasin nimo aning kalibutan na mauna nga ang Ginoo, if you lose your saltiness, unsa may pulos sa imong kinabuhi, no? Unsa niya? Wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing. Yes, ikaw ug ako asinta sa kalibutan, pero there's a danger nga mawala ang imong pagkaparat. You know, next slide. If Christians are not fulfilling their purpose as the salt of the earth, they are on their way to what? Disaster. Magbantay ta mga igsoon kay dili ka garantiya nga Christian life kanunay tang nag-usbong. Dunay panahon nga basing mahagba taon niya mawa ang imuhang good Christian influence by God's grace. Imbis nga naka-impluwensya ka nga ang kani nga tao nadasig siya nga mga lagad sa Ginoo, nadasig siya nga mosunod sa Ginoo, pero sa dihang nawa ka unsa may batiyon sa ubang tao kay naka-impluwensya ka, musugot sa dili maka-impluwensya magita sa ubang mga tao, pero ang pangutana maayo pa bagyapon ang impluwensya atong nahatag or daotan ng impluwensya, di ba? So, if you're not fulfilling your purpose as a salt, you are on your way to disaster. You know, say final warning that Jesus said, kanang tumban na lang ka ba? Wa na tay bili ba? Nang tawag gani picture, next picture please. Murag yunana ba o kana ba yunana? Asin ta sa kalibutan pero wa na tay parat. Wala na tay, it seems nga ang Ginoo wala na gamit sa tuwa or ang tao di na ka magamit sa diya sa buluhaton sa Ginoo mga igsoon. Mao nay hadlok kasayang kaayo nga dili na ka magamit sa Ginoo. Kasayang kaayo nga ang talent nga gipiyal sa Ginoo nimo wala nimo gipagamit diha sa Ginoo. Diha sa simbahan. Nawala ang imong pagkaparat. Pwede di mawala, Pastor? Yes, pwedeng mawala. Pero pangutanan ako ninyo. I'm almost done. Pangutanan ako ninyo. Pwede pa bang mabalik ang akong nawala nga pagkaparat, Pastor? Pwede pa bang mabalik ang akong nawala nga maayong impluwensya nga akong na-exert sa ubang tao by God's grace? O si tubag mga ison? Yes or no? Yes. The answer is a big yes. Salamat ta nga naman. There's a verse in the Bible, 1 John 1:9. 1 John 1 in verse number 9. Next slide. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pagkanindot si Ginoo, no? Yes, ma-discourage ta, maluya ta, mawahay mo pagkaparat. Sometimes, dili na maayong impluwensya ang makita sa mga Kristohano nimo. Perhaps, dool balik si Ginoo. Next slide. Christians who have lost its saltiness can win it back by going again to the source of flavor. And that is the Lord Jesus Christ. Amen? That is God. Next slide. No matter how far you have strayed from the Lord, no matter how far nga nagpalayo ka sa Ginoo, it will only take one step to return to Him. Amen? Praise God. Amen? Bisan pag unsa, I don't know about you, unsay discouragement nimo, unsay problema nimo dias pagsunod nimo sa Ginoo, kay individual man ta nangalagad sa Ginoo. No? Individual man sa ta mga tubang sa Ginoo someday. Pero if nabati nimo this afternoon nga, Pastor, tinuod yun, asin ko sa kalibutan pero
dili ko maayong impluwensya sa mga unbelievers. Di nila makita nga ay si King Peter Kubar, si Brad King, dili impluwensya, murag sabay-sabay ra magyapon na mo na. Murag di nila makita ka naman, gitaguan nimo ang imong pagkaasin sa kalibutan. You need to get right with God, go back to God, mga igsoon. Masayop man kita, maluya man kita, makasala man kita, ma-discourage man kita. Pero ang Ginoo nagpaabot lang nga mobalik kaniya, moduol kaniya, unya mo commit kaniya. As I close this afternoon, diba saad ako ninyo, natawang oras, alas 3:15. Pero I hope nga ang message this afternoon ay mong panalangin natong tanan. We are the salt of the earth. Seryoso ba yun, mga igsoon? Dapat maka-exert ka nga og maayong impluwensya sa mga tao nga nag-surround nimo. Pangutanan ako karon, mailhan ba kanila nga doon na kay kalainan? Ma-recognize ba nila si Jesus Christ sa imong kinabuhi? Mailhan ba ka nga lahi ka sa uban? Kaila ba sila nga luwas ka, Kristohanon ka? Ikaw rin makatubagan na may isuon. Timan asin ka sa kalibutan. Duko ulop yung mata, Lord. Salamat kaayo, Lord, sa kapunon. Thank you, Lord, for thy word. Nga akong na-preach, Ginoo. Salamat, Lord, for using me by your grace. I pray, Lord, nga napahimangnuan mi si mong pulong, nabadlong mi Ginoo si mong pulong. Lord, this message is for me. And it's a joy in my heart nga ma-share na ko, Ginoo, sa imong mga katawhan. I pray, Lord, nga may mong blessing. Lord, nasayod ko ang yawa, double time siya, Ginoo, sa agda na mo, Ginoo, sa pagpalayo di animo. Lord, daghang kayo i-offer ang kalibutan na mo, Ginoo. Kabalo ko, Satan is really trying hard, his best. Nga malayo mi, di mi makakonsentrate, di mi ka-focus, di mi kalantaw, Ginoo, diha ni mo, Jesus Christ. Doon ay daghang obstacles, perhaps, sa pagsunod financially, sa ahay, grabing paningkamot na mo, marabaho, ma-provide ang panginahanglan sa panimalay, pero there's nothing wrong about that. But Lord, if among focus, wala na diyan nimo, dako kay problema sa mong kinabuhi. Lord, napahimangnuan mi this afternoon, pwede mawala mo pagkaparat, pwede mawala mo pagka-salt aning kalibutana. Pwede mo ingon ang mga tao nga, pareha ra mi ana. Lord, tabangi taon mi, Ginoo, pasaylo ami sa mga kalapasan, tabangi mi. If there are people here, nagkainahinay nagkawala ang ilang kadasig, nagkainahinay kawala ang ilang pagkaparat sa kalibutan, I pray, Lord, na mubalik sila diyan nimo, tabangi sila, Ginoo, nga magka-recover, madasig sila pagbalik, Ginoo, sa pagpangalaga diyan nimo. Salamat, Lord. Thank you. Someday, imong kuwaon na mong kinabuhi. Someday, mga tubang minimo. Hinaot, Lord, nga dili mi maulawan, Ginoo, sa mong pagkatubang diyan nimo by your grace. Thank you, Lord, for everything that you've done. In Jesus' name I pray. Amen and amen.